Hi guys, for today's vlog, so pag-uusapan natin yung mga requested topic na piniem sa akin ng mga netizen. So ginamit daw nakakilala nila ang kanilang personal account sa Cash Now para lang mangutang. Ngayon, overdue na, hindi na magilap yung tao at yung iba blinak pa daw. So ano ang dapat ninyong gawin? Sa lahat ng makaka-relate, panoorin nyo pong mabuti at pakinggan ang aking sasabihin. So kabayan, alam ko na isa ito sa pinakamahirap na sitwasyon na meron ka ngayon. Pinahiram mo ang account mo, ginamit ng isang kakilalang Emirates ID mo, bank account, o kahit ang personal information mo para lang makautang sa Cash Now, tama? Tapos ngayon, overdue na ito at hindi mo na mahagilap yung tao. Yung iba, blinak pa daw. So, hindi mo na makontak. Sa video na ito, alamin natin kung ano yung magiging sitwasyon mo at ang mga dapat na hakbang na dapat na gawin mo agad. So, una, malinaw nating ipapaliwanag ang totoong kahihinatnan ng account mo. Dahil ang account ay nasa pangalan mo gamit ang sarili mong Emirates ID at bank details. So, ikaw ang legal na borrower sa mata ng Cash Now. Hindi ang kakilala mo kahit siya ang aktwal na gumamit ng pera. Walang record ang Cash Now na siyang tunay na dapat managot. So, ikaw ang nasa kontrata, kaya ikaw ang haharap sa lahat ng epekto. Okay, late fees, interest, negative AECB report, at kung umabot man ito sa legal action, ikaw ang kakausapin ng korte, hindi siya. Okay? Pangalawa, wag nang antayin pa na magtagal. Direktang kontakin ng Cash Now at sabihin ang totoong sitwasyon. Ipaliwanag mo ng tapat na ibang taong gumamit ang account mo para sa loan. Ngayon, hindi mo na siya makontak. Hingi ng mga available na options, kung pwede bang mag-restructure, mag-extension, at kung anong klaseng arrangement ang pwede habang hinahanap mo pa ang taong gumamit nito. So, mas mabuti nang gawin ito kaysa manahimik ka lang dyan. Dahil ang katahimikan ang siya nagpapalala sa sitwasyon. So, patuloy na tumataas ang interes at penalty habang wala kang ginagawa. So, pangatlo, subukang hanapin at kausapin ang taong gumamit ng account mo. Kung may paraan ka pa rin makontak siya sa pamamagitan ng mutual friends, social media, o kahit ibang paraan, gawin mo ito agad. Ipaalam mo sa kanya ang seryosong epekto nito sa iyo. Hindi lang basta utang ito, hindi to biro Kahit dahil maapektuhan ang sarili mong credit standing at kung umabot pa sa legal action, ikaw ang kakasuhan, hindi siya. Dahil sa pangalan mo ito nakarehistro So, pang-apat, magdokumento ka ng lahat ng ebidensya na hindi ikaw ang gumamit ng pera. Kahit ikaw ang legal na borrower sa mata ng Cash Now, importante pa rin i-preserve ang anumang proof na maaaring makatulong sa iyo sa hinaharap. Okay? Mga messages, mga chat conversations, kung saan hiniram niya ang account mo o kahit patunay na iba ang bank account kung saan napunta ang disbursed na pera. So, kung ganito lang yung naging scenario or naging setup nyo ang mga ito ay pwedeng maging importanteng sakaling kailanganin sa hinaharap para ipaliwanag ang totoong nangyari sa iyo. So, lalo na kung umabot pa ito sa legal o dispute. So, panlima, kung talagang wala ng pag-asa para mabayaran o wala ng paraan para mabayaran ang iyong Cash Now ng buo, 'di ba? Explore ang settlement option sa Cash Now. Tulad ng napag-usapan natin sa mga nakaraang video na pwedeng extension mula 7, 14, 21 or 28 days. At kung matagal lang overdue, pwede ka rin makapag-usap para sa negotiated settlement. Ang layunin ay hindi hayaang lumaki pa ang problema habang wala kang malinaw na plano. Pang-anim, kung may seryosong banta na ito na may legal case ng kasama, kumonsulta ka agad sa isang licensed na abogado sa UAE. Kung sakalang talagang hindi mo na mahanap yung taong gumamit ng account mo at ikaw mismo ang haharap sa consequences, mahalagang malaman mo ang mga options mo, kung paano ka makakapag-negotiate at kung paano mo maipapakita kung kinakailangan na ikaw ay biktima ng sitwasyong ito. So, panghuli at napaka-importante nito, ito ay dapat maging leksyon para sa hinaharap. Kahit gaano man kalapit ang kakilala mo, huwag na muling ipahiram ang personal account, Emirates ID o bank details mo para lang sa kahit anong loan application. Ang legal responsibility ay palaging mananatili sa pangalan na nakalagay sa kontrata. Hindi mahalaga kung sino talaga ang gumamit ng pera dito.
Sa madaling salita, kabayan ha, mabigat man ang sitwasyon mo, ang pinaka mainam pa rin ay proactive na pagharap dito. Kausapin ng cash now, subukan hanapin ang kakilala mo, idokumento ang lahat at kung kailangan, humingi ka ng legal na tulong. Sa halip na hayaan na lang itong lumaki habang wala kang ginagawa. So disclaimer lang, ang impormasyong ito ay para lamang sa pangkalahatang gabay at hindi po ito legal advice. Ang bawat kaso ay depende po sa iba't ibang sitwasyon na meron po kayo. Kaya para sa tumpak na assessment, maganda pong kumontak na lang po kayo ng mga licensed na abogado natin sa UAE. Kung meron man kayong mga experience sa cash ng mga kabayan, good or bad man yan, i-share nyo sa comments. Baka makatulong po yun sa mga iba nating kababayan at para magkaroon po ako ng idea sa susunod na itatopic natin. So yun naman po, maraming pong salamat and please like and share my video.